Good morning po sa ating lahat. First Sunday na po ng July. So nakalahati na po natin ang taon. And itong buwan po na ito, July at sa susunod na buwan ay August, ito po yung tinatawag nating panahon na talagang matindi po ang mga pangangailangan. Gawat nga po, sabi nila. Pero alam nyo, sa Panginoon ay lahat ng bagay ay nangyayari dahil meron pong layunin, may purpose, may dahilan. So sa kahit anong sitwasyon ng buhay, ang admonition po ng Bible, sabi niya, in all of our circumstances, we must learn to give thanks. Bagamat mahirap, sabi nga madalas na sinasabi natin sa awit, mahirap magpasalamat pag nasa panahon ka ng mga panganib, ng kagipitan, ng pangangailangan. Sa panahon ng prosperity, yan, siyempre, pasalamat, kagalakan, katuwaan. Pero mga kapatid, doon po mas lalong matindi ang tukso ng dyablo. In times of prosperity, rather than the times of adversity. Pero dito, salamat sa Diyos, biro nyo, nakalahati na natin ang taong 2025. Amen po ba? Nagsosurvive naman po tayo. Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Kumakain pa po ba tayo? Sobra-sobra nga eh. No? Wala naman sigurong ginugutom at purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. May pagkakataon lamang minsan yung atensyon natin ay nababaling sa iba. At yung atensyon na dapat sa Panginoon ay yun po yung ating nakakaligtaan. Pero tingnan po natin ngayong umaga to remind us of these words from the passage na binasa natin sa Exodus 3. Pero gusto kong buksan natin dito sa James chapter 4, verses 6 to 8. Tingnan niyo po sa inyong Biblia, James chapter 4, verses 6 to 8. Sige po, tatayo tayo sa mandali at atin pong basahin. Babasahin ko po, sundan po ninyo sa inyong paningin. Ano po? James 4, verse 6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Salamat o Diyos sa umagang ito. Pangunahan, pagpalain nyo kami at sa iyong mga salita na amin pong maririnig, pag-aaralan, tunay na may tanim sa aming puso at maging pagpapala sa bawat isa. Make us worthy, Lord, to receive your blessings this very moment. Salamat po ng marami at kayo po ang aming pinapupurihan, kayo po ang aming sinasamba at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po kayo makakaupo na. Sabi niya dyan, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Magsilapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Hindi ibig sabihin malayo ang Panginoon. God is so very near. May pagkakataon lang sa buhay natin, bagamat ang Diyos malapit sa atin, nasa atin, kaya nga may Emmanuel tayo na tinatawag, ay may pagkakataon na parabang napakalayo ng Diyos. Naranasan niyo na po yun. Na may pagkakataon sa life natin na parabang ang layo-layo ng Diyos. Di ba? O baka naman tayo ang malayo sa Diyos. Hindi siya ang malayo sa atin. Hindi nga lang natin nare-recognize yung presence ng Panginoon dahil meron tayong ibang napapansin o nare-recognize sa buhay natin. Merong isang doktor at yung isang matanda na kanyang pasyente. So an old man visits a doctor to seek treatment for the severe pain he has in his right leg.
Meron siyang nararamdaman na masakit sa kanyang kanang paa, no? Itong yung kanyang binti. So dahil nararanasan niya ito, nagpunta siya sa kanyang doktor. But the doctor told him that the pain is due to his age. Yang pain, yang sakit na nararamdaman mo, sabi ng doktor, ay dahil na lang sa iyong edad. Dahil sa iyong pagtanda. That nothing can be done about it. So yun ang sabi ng doktor. So natural na nararamdaman mo yan. So wala naman tayong magagawa kasi normal naman ng lahat ng ibang mga diagnosis ng kanyang Pero masakit lang yung kanyang paa na kanan. So sabi ng doktor, nothing to worry. It is just a sign of your age. So old age yan. But the old man gets angry. Nagalit siya. And question the doctor's ability and expertise. So, kinwestiyon niya yung doktor. Anong klaseng doktor siya, no? He questioned the ability and the expertise of the doctor. When the doctor asked him, tinanong siya ng doktor, why he feels that he is incapable. Bakit ba, yung pakiramdam mo, incapable ka, no? The old man replies, ito yung sabi niya. Sabi niya, his left leg, bakit yung aking kaliwang paa o kaliwang binti ay hindi naman masakit? Sabi niya, yung aking kanan kasing tanda lang nung aking kaliwa. Di ba? Magkasing tanda lang yung paa ko na yan. Sabi niya, bakit yung isa masakit? Bakit yung isa hindi? Why? Sabi niya, in my right leg, I felt itong masakit, itong pain. Samantalang yung kabila, hindi ko naman nararamdaman. Sabi ng doktor, kasi nga, natural yun. Ayaw niyang maniwala. So, nagalit siya at umalis. Galit sa doktor, kung bakit, o nga naman, magkasing edad lang yung kanyang paa, bakit isa lang ang nakakaramdam ng sakit? Kayo, kung kayo yung doktor, anong gagawin nyo? Di putulin natin yung paa mo para hindi na masakit. No? So, doon sa ganung bagay, hindi na maunawaan. Dahil, yun ang kanyang sariling pananaw at pangunawa. Di ba, meron namang magkakaedad, pero dahil magkakaedad naman, iba-iba ang kanilang nararanasan. Kaya nga sabi ng Biblia, Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Marahil, hindi natin alam. May mga pangyayaring nagaganap sa buhay ng bawat isa, pero iba-iba. Iba-ibang karanasan. Iba-ibang mga pangyayari. Pero alam niyo mga kapatid, kung titignan natin ang Biblia, sabi ng Panginoon, Romans 8:28, ito yung principle, that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His purpose. Nararanasan nyo rin bang sumasakit ang isang paa nyo pero yung isa hindi? Bakit? May mga nurses dito. Nararanasan nyo bang sumasakit yung isang kamay nyo, yung isa hindi? Bakit? Magkaedad lang yan. Hindi mo ba? Nararanasan nyo bang sumasakit yung isang tenga nyo, yung isa hindi? Bakit? Napingot daw, sabi ni engineer. May mga bagay na nararamdaman ng isang bahagi na hindi nararamdaman ng isa. Pero alam niyo, kung titingnan mo, pag naramdaman ng isa, buong katawan, masasakitan. Di ba ba? Alam niyo, kasi katawan yan.
bahagi sila sa isa't isa. Kaya sa buhay din natin, ganun din po mga kapatid. Kailangan lang maging aware tayo to pay attention of the things that really happened and things that are happening presently at sa mga darating. Ito yung tingnan natin sa life ni Moses in the book of Exodus. Exodus chapter 3, bigyan natin ng pansin ito mga kapatid. Learning to pay attention. This is very important. Yung bang maging aware tayo sa mga nangyayari. Kagaya ngayon, di po ba? Salamat sa Diyos. May ceasefire ngayon, di po ba sa sa giyera? Kasi kung hindi magsi-ceasefire, sigurado yan, World War III na po yan. Dahil nakialam na ang Amerika, sabi ng North Korea, makikialam na rin sila. Sabi ng Russia, China, winarningan pa sila ni Trump. Sa Bible po, the last trump shall sound. Ayan na, nag-sound na si Trump. Sa tingin nyo, meron pa bang ibang magiging presidente kaya ang Amerika? Baka wala na, darating ng Panginoon. Kaya last Trump na siya. We do not know what will happen. Pero mga kapatid, Matthew 24, nagbabadya na po yung mga nangyayari. Because these are just but the prelude of the near coming of the Lord Jesus Christ. Pero nagpapakilala, nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tingnan natin dito sa banal na kasulatan. In Exodus chapter 3, ang karakter natin dito ay si Moses. At kung paano si Moses na-encounter niya ulit ang Panginoon during that time, doon sa tinatawag nating burning bush. So, marahil hindi maintindihan ni Moses nung una. Pero at the end, nakita niya, ang Panginoon pala, itong aking kausap. Ang Panginoon, ang Diyos pala, ang aking kaniig. Moses heard from God when he paid attention. Di po ba, mga kapatid? Maririnig mo ang boses ng Panginoon in a very special way when you pay attention. Kaya kita nyo, kahit malakas ang naririnig mo sa labas, kung hindi mo yan bibigyan ng atensyon, hindi mo yan hindi mo mapapakinggan. Kahit na napakalakas na yan. Kasi wala yung atensyon mo doon. Pero kung ilalagay mo ang atensyon mo doon, kahit na napakahina lang nito, maririnig mo yan. And even yung whisper lang, makikita mo yon sa atin pong Panginoon. Like Moses, we often encounter God when we pay attention to what's going on around us. Kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran, mapapansin mo yan kasi binibigyan mo yan ng atensyon. Pero huwag mong bigyan ng atensyon. Kahit napakaingay pa yan, kahit na yan ay kung anong bagay pa yan, hindi mo yan maririnig. Bakit? Kasi wala yung atensyon mo doon. Kahit sa salita ng Panginoon, ganun din po yun. So what we need to do is to find a quiet place and spend a few moments in utter silence, paying attention to those aspects of your life that you often neglect. Ano ba yung mga bagay niyon minsan na nani-neglect natin? People, situations, quiet moments, relations, dagdagan ko pa ng isa, which is the most important, God. Hindi ba? Maaring minsan, yung tao, hindi natin nani-neglect. Sitwasyon, sometimes quiet moments, our relationship with God. Basta po, yung quiet moment natin sa Panginoon. Ang kanyang salita, yan, tatalakayin natin. So as we do this, look for God waiting there to interact with you. The same as with Moses. So tingnan natin yung pangyayari dito po sa Exodus chapter 3. In the distance, while Moses shepherding his father's sheep, habang pinapastol niya yung mga alaga ng kanyang father-in-law,
ito yung nangyari. While Moses was there, ano po yung nangyari? Okay, balikan natin ng Exodus chapter 3 in verse 1 and 2. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law. So siya po yung nangangalaga, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. So nagtungo siya doon sa bundok ng Diyos sa Horeb. And, look at this, the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So ito yung nakita ni Moses. Umaapoy, pero hindi nasusunog yung bush. Kaya tinawag na burning bush. Pero sino yung nagpakita sa kanya? The angel of the Lord. Alam niyo po, pagka sa Old Testament, ginamit po yung salitang angel of the Lord. Alam niyo kung sino ang tinutukoy niya? Ang Christ natin, ng Panginoon. Tinawag siyang angel of the Lord dito sa Old Testament. Maraming tawag, no? The Son of God. Pero, alam niyo po, in the presence of this fire, yung burning bush. So, in that distance, while shepherding the flock, Moses saw the burning bush. Ito po yung una. He sees the burning bush. Ang tawag natin dyan is recognition. Na-recognize niya po yung bagay na yun. And you know, the burning bush symbolizes, ito po yung presence ng Diyos. That was the presence of God. Yung fire na yun. May pinakikita, may gustong sabihin ang Diyos kay Moses. Marahil sasabihin natin, isang puno na nasusunog pero hindi natutupok. Kumbaga, ando doon pa rin. Pero yung apoy, nagniningas. Siguro, marahil sa iba, sasabihin na, oh, it's a miracle. Totoo, milagro yon. It was a miracle. But that miracle na nakikita niya ay totoo. You know, like miracles that we do not see. But it is happening. Maraming miracle sa buhay natin na nangyayari. Hindi natin nakikita, pero nararanasan natin. Ano yung mga bagay niyon? One, God's provision. Yung bang provision ng Diyos ay miracle yan? Kumbaga, kung titignan natin, totoo po. Di ba? Yung provision, ibig sabihin yung pagkakaloob niya, yung pagpo-provide niya sa mga pangangailangan. May pagkakataon nga, wala talaga pero bigla darating. It's a miracle. Hindi nga lang kagaya ng miracle na sinasabi natin na para bang, uy, yung araw sumasayaw, no? Uy, yung buwan nagcha-cha-cha. Hindi ganon yung miracle na sinasabi dito. Personally, sa buhay natin, actually, nung nakakilala tayo sa Panginoon, binago yung buhay natin, miracle na yun Ito yung mga milagrong dumarating. Hindi yung nagmimilagro yung buhay natin sa kung ano. No? Yung milagro ng Diyos na ginagawa niya doon sa kanyang pagpaprovide. Na kung titignan nyo, wala na Pero salamat sa Diyos. Hindi lang yung kanyang provision, second, yung kanyang protection. Yung araw-araw na umaalis tayo, yung araw-araw na nagwo-work ka, yung araw-araw na may ginagawa tayo, yung araw-araw na pag-alis natin, pag-uwi natin, protected pa rin tayo. Di po ba? Hindi natin nakikita, pero nangyayari. Kasi iniingatan tayo ng Diyos. Hindi natin nakikita, mapapahamak na tayo, pero nandiyan ang proteksyon ng Panginoon sa atin. Hindi ho ba? And not only God's provision, God's protection, and God's providence. Alam niyo, maraming pinakikitang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin na may pagkakataong hindi natin nare-recognize. Tama po ba? O sige, pagising natin sa umaga, milagro na ho yan Yung pagising mo sa umaga, magdamag, iningatan ka ng Diyos. Pagising mo sa umaga, salamat sa panibagong buhay. Salamat sa panibagong kalakasan. Pero may pagkakataon. Hindi nare-recognize na maraming Kristiyano, di po ba? Na pagising niya, hindi pa siya nagpapasalamat. It's a matter of recognition
of the presence of God in our lives. Ang dami pong dahilan para makita natin yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos na ginagawa niya sa atin. These are God's continuous blessings. Ephesians 1 verse 3. Anong sabi po ng Ephesians 1 verse 3? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Kaya medyo masakit pa yung lalamunan ko kasi nasa open pa naman kami, nasa basketball court. So, kailangan marinig nung nasa likod. Ang daming tao po kahapon. But praise God, sa pagbibigay niya ng blessing sa atin. Now, let's continue. Ulitin ko yung Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo to. Who hath blessed us. Not some. Not many, but with all. And look at the word all. Pansinin niyo po yun. Na ang Diyos, pinagpala niya tayo sa lahat ng mga pagpapala galing sa kalangitan. Ibig sabihin, yung blessing na yun, galing yan sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi ng Philippians 4, verse 19. Ano sabi niya dyan? But my God, who? The Lord. It is God. My God shall supply. And look at the word, supply. My God shall supply all na naman. So, hindi lang all blessings, all our needs, according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam niyo, kung titingnan mo yon, sa isang tahimik na mga sandali, pagbulayan mo to, para bang, Lord, ito ba yung totoo? Kung magdadoubt tayo, sasabihin natin, Lord, di naman yata totoo. Di ba? Bakit parang wala naman? Sabi nga ng John 13:7, yung ginagawa ko ngayon, hindi mo naintindihan eh. Pero maunawaan mo pagkatapos. Totoo ba na ang Diyos sinusupply niya ang need natin? O kayo, tatanungin ko kayo, sinusupply ba ng Diyos ang need natin? Yes. Totoo yun. Kasi yun po yung importante. Ma-recognize natin. Totoo talaga. It's just a matter of kung paano yung ating perception sa bagay po na yun. Dahil pagka negatively at pag tayo po ay nag-doubt, wala na, sigurado na. Masisira na po yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung sinabi niyang, my God shall supply all your needs according to His riches in glory, gagawin yan ng Panginoon. Alam niyo, sa sitwasyon na meron tayo, i-relate nyo lang. Actually, ito po yung aking, last week. Ito yung aking personal na devotion, na pag-aaral. No? Yung pipikit ka, iisipin mo yung nangyayari ngayon, Lord, ang dami eh. Pero sabi mo eh. Anong gagawin natin? Titingin tayo sa nangyayari presently o hahawak tayo dun sa sinabi ng salita ng Diyos? Hindi natin maiwasan, titingin tayo sa nangyayari. But if you will relate all those things, sasabihin mo lang, Lord, bahala ka na. Nasa iyong kapangyarihan, nasa iyong mga kamay. At doon, tingnan nyo, maiibsan ang anumang pag-aalinlangan. Maiibsan ang anumang kabagabagan. Why? Kagaya ng burning bush. Nung makita ni Moses, nung una nagulat siya. Nung una nagtataka siya, ano ito? Pero na-recognize niya,
dahil ang Diyos ay nandoon kasama niya. So ito yung pangalawa. First is the recognition of the presence of God. He sees the burning bush. Nakita niya yung burning bush, although hindi niya direct na nakita ang Diyos. But the representation, yung burning bush, yun yung presensya ng Diyos. Pangalawa, so nung makita niya, verse 3, tingnan niyo sa verse 3. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight that the bush is not burnt. So, pupuntahan niya. He sees the bush, the burning bush, and then he walks closer. So ito yung pangalawang bagay. He walks closer. That's relation. Yung intimacy ng relasyon niya sa Diyos. So sabi niya, lalapit ako. What is the purpose? Bakit lalapit siya? Siguro, perhaps expecting a miracle. Only to have a more unique encounter than he ever imagined. Parang, ano ba ito? O lapitan ko para mas ma-recognize ko. Diba? He walks closer. That he might see, para mas maliwanag na makita niya kung ano yon. Okay, ano ang application natin ngayon? Tingnan natin. Sabi ng Panginoon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Di ba? Binasa natin sa James chapter 4, in verse 8. Draw nigh to God. Magsilapit kayo sa Panginoon. Cleanse your hearts, cleanse your hands, purify your hearts. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moses, o sige, lalapit si Moses, hanggang dyan ka lang. Tanggalin mo muna yung iyong pangyapak, because you are standing in a holy ground. No? Kung lalapit tayo sa Diyos, sabi ng Bible, cleanse your hands, purify your hearts. Dahil hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos kung tayo po ay marumi, kung tayo po ay merong kasalanan. Upang lang sa gayon, makita nating maigi, makita nating maliwanag, una, yung kanyang kalooban. That we might see clearly His will. The purpose why Moses wanted to go, to move closer, to walk closer, simply para makita niya, ano ba ito? Sa atin, ganun din po. Lumalapit tayo sa Diyos. Para ano? Para malaman natin ang kanyang kalooban sa buhay natin. Pangalawa, yung kanyang plano. Di ba, yung Jeremiah 29:11, madalas na binabanggit po yan na may plano ang Panginoon sa ating buhay. Ano nga ba talaga ang plano ng Panginoon sa buhay natin? Alam ba natin? Paano natin malalaman? Yun, alamin natin yung kalooban niya. Kaya nga may Romans 12 Romans 12 verses 1 and 2. That we might recognize, that we might see yung will ng Diyos. Tatlo yun perfect, good, tsaka acceptable. Yung will ng Panginoon. Pero para malaman natin yun, anong gagawin natin? Anong sabi niya? I beseech you, therefore, brethren, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable lang to God, as your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, that ye may see. Ano yon? The perfect will of God, yung acceptable, yung good will ng ating Panginoon. That we might see clearly His will, His plans, at yung kanyang doings, yung kanyang mga ginagawa. May mga ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na may pagkakataon. Sabi ko nga, hindi natin naintindihan. Di ba? John 13:7. What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Kung meron man tayong hindi maintindihan ngayon, nararanasan natin, mga kapatid, hintayin lang natin yung hereafter. Kaya ito, nagiging paborito natin ito sa mga panahon na may mga kabagabagan tayo, sa mga panahon na may mga pangangailangan tayo, sa mga panahon na talagang naliliglig yung buhay natin sa mga kapagsubukan ng buhay, sa mga panahon na tayo po we are bombarded by many problems or even trials ng buhay. Mga kapatid, hindi natin yan maintindihan. Ituro mo yung kamay mo sa bersikulo, John 13:7. Pakipost mo nga, Paul. Tingnan niyo po. Huwag natin kakalimutan. Merong hindi maganda kung titignan natin, pero may maganda po riyan. Sabi niya, Jesus answered. Sinong nagsabi? Si Jesus. Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now. Yun yung medyo gray area dun
Yung ginagawa ko ngayon, hindi mo yan naintindihan. O di po ba? May pagkakataon, marami sa buhay natin, hindi natin naintindihan. But, ito yung maganda, thou shalt know hereafter. Yung hereafter na yan, yan lang salita. No? Actually, dalawang salita yan. Hereafter. Here, tapos, pagkatapos. Yan po yung maganda. Na after ng mga bagay, makikita natin, ay, salamat Diyos, ito pala. Di ba? Sa una, magagalit ka. Sa una, para bang nagtatampo ka. Sa una, para bang, Lord, bakit pinabayaan mo na ako? At the end, makikita mo, at the end of the day, hindi pala. Dalawang story. Yung story ng footprint in the sun. Naalala niyo yung footprint in the sun? No? Sa kanyang paglakad, una, nakita niya 4 na footprints. Tapos, nung dumating na yung mga unos at bagyo, paglingon niya, 2 footprint na lang. Sabi niya, dati 4 yung footprint. Lord, dati kasama kita. Bakit ngayon? 2 na lang. Wala ka na. Ako na lang. Hindi niya maintindihan. Ko-complain siya, Lord, bakit 2 na lang? Nasaan ka, Panginoon? Ba't iniwan mo na ako? Sa panahon ng aking problema at kagipitan. Sumagot ang Panginoon sa kanya at ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, hindi kita iniwan. Hindi, sabi niya, 2 na lang yung footprint. Nasaan ka na? Yung footprint na nakikita mo, hindi sa'yo yan. Sabi niya, akin yan. Oh, nasaan yung aking footprint? Wala, kasi karga-karga kita eh. So, hindi niya makikita yung footprint niya kasi karga-karga siya ng Diyos. O, di po ba? He failed to recognize that the footprints na nakikita niya, hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Di ba, nakwento ko na sa inyo dati, nabasa nyo na rin, nakita nyo na rin sa Facebook, sumabog po nag-crash ang Air India na eroplano. Isa doon, pasahero, hindi nakahabol, hindi nakasakay. Nagagalit siya, nagko-complain siya, pero at after 1 hour, nakita niya yung eroplanong sasakyan niya, sumabog. 242 passengers, isa lang ang nakaligtas. O ngayon, kontrobersya pa yung nakaligtas. Nakaligtas ba talaga o siya ang nagpasabog? Bahala na sila sa buhay nila. Pero ang gusto kong makita natin doon, yung taong hindi nakasakay. Nagagalit siya nung una. Nagko-complain siya nung una. Hindi niya maintindihan. At the end, anong sabi niya? Salamat kasi sasabog pala. So may plano pa ang Diyos sa buhay niya. Then she realized, babae di po ba? She realized then na kaya pala hindi siya nakasakay dahil sasabog yung eroplano. Pero hindi dahil namatay lahat, no? Kumbaga, parang nagpapasalamat siya. Hindi. Kundi nakita niya sa sarili niya, ano ang dahilan. Ibig sabihin, na-realize niya at the end, may plano pa siguro ang Diyos sa buhay ko. Ay, mga ganun mga kapatid, di ba? So, nabubuhay tayo ngayon, may purpose pa, may plano ang Diyos eh. Hindi nga lang natin nakikita, Hebrews 11:1. Sabi ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito yung mga ebidensya na hindi natin nakikita. Kaya nga, pananampalataya eh. Pangalawa, Hebrews 11:6. Anong sabi ng Bible? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Tingnan nyo, without faith, it is impossible to please God. Kaya pananampalataya pa rin ang susi po diyan. For he cometh to God must believe that He is. Kailangan manampalataya siya that God exists. Ito yung maganda, that God Himself is the rewarder. Siya po yung nagbibigay ng reward. May gantimpala doon sa mga to them that diligently seek Him. O paano kung hindi niya sinisik ang Panginoon? Wala. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita po niya tayo. Kaya nga sa James 4:8, bago tayo pumunta sa panghuli, draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Pero sa paglapit natin, sabi niya, cleanse your hands, purify your hearts, ye double-minded. Anong ibig niya sabihin? Huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong mag-alinlangan.
na lumapit tayo ng buong pagtitiwala sa Diyos. It's just a matter of trusting God and entrusting our lives to the Lord. Number 3, and this is the last. So anong ginawa ni Moses? Una, he sees the burning bush. He recognized the presence of God. Pangalawa, he walks closer. Yung intimacy ng kanyang relationship sa Panginoon. And ang pangatlo, he interacts with the living God. Ito yung maganda. And we call it communication. He interacts with the living God. Now, verse 4. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Alam niyo, ito yung maganda. Pag ang Diyos tumatawag ng pangalan, ibig sabihin, personal yon. Di po ba, pag meron tayong kakilala, may pagkakataon, tatawagin ka sa pangalan mo? Kilala ka niya kaya tinatawag ka sa pangalan. Di po ba? See? Okay sa yung tatawag, oh, hindi ka naman aso. Pero siya, hindi sinabi ng Diyos kayo mo, come. No, Moses, Moses. Di ba kahit kay Elijah? Moses, Moses. And Moses said, Here am I. Nandito po ako, Panginoon. Verse 5. And he said, Draw not nigh hither. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou is. So bakit hindi mo na siya kailangang lumapit? Kasi meron pa siyang sapatos, may sandalyas. Marumi yun. Sabi ng Panginoon, huwag mong itatapak yung maruming sandalyas mo sa ground na ito. Because you are standing in a holy ground. Ano po ang ibig sabihin nun? Moses, ang marumi at ang malinis, hindi pwedeng magsama yan. Kaya mapapansin nyo, nung time na si Adan at Eva nagkasala sa Diyos, when Adam and Eve disobeyed God, they were banished from the presence of God. Tama po? Pinalaya sila sa Garden ng Eden. Why? Hindi pwedeng magsama ang Holy God at ang isang makasalanang tao. Pero salamat sa Diyos dahil sa panahon natin when we believe and accepted the Lord Jesus as our Lord and Savior, mga kapatid, nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen po? Malinis na tayo dahil sa dugo ng Panginoong Yesus. Pinatawad na po ang ating kasalanan. Na ngayon, makikita natin, anytime, pwede na tayong lumapit sa Diyos. We already have the access to directly go to God. Why? Kaya nga doon sa templo, di ba, nung mamatay ang Panginoon, napunit na yung tabing ng templo, na dati-rati ang pwede lang pumasok ay high priests. Doon sa holy place, yung mga priests. Ngayon, hindi na. Bakit po? Kasi tayo na yung mga holy priesthood ng Diyos. Na hindi na tayo dadaan kung kani-kanino. Directly, pwede na tayong lumapit sa Panginoon. Kaya nga lang, dapat ma-recognize natin yun. Na sa tuwing lalapit tayo sa Diyos, cleanse your hands, purify your hearts. Since the presence of God was there, anong nangyari? Nagkaroon ng communication. God talked to Moses, and Moses answered. Communication. Kaya nga po, sa Matthew 1, verse 23, sabi ng Bible, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Anong ibig sabihin? God with us. God with us.
kasama natin ang Diyos. O ngayon, tatanungin ko po kayo, kasama ba natin ang Diyos sa buhay natin? Kayo, kasama nyo ba ang Diyos? Ay kung hindi, may problema kayo. Di ba? Kasama natin ang Diyos, Emmanuel. And hindi lang siya with us, He is in us. The moment na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, Galatia 4:6, the Spirit of His Son hath sent forth in our hearts. That's why we cry, Abba, Father. Kaya nga tumatawag tayo sa Diyos ng Ama. Dahil anak tayo ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. So God is always with us. He will never leave us. Yun ang kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan, bagamat minsan tayo ang nangiiwan sa Diyos. But never ang Diyos iiwanan niya tayo. Kaya nga po, meron lang pagkakataon, nagkakaroon lamang ng problema ang isang Kristiyano sa relasyon niya sa Panginoon pag yung kanyang communication ay wala na. So paano ba ma-develop, paano ba mas lalong tumibay yung communication natin with God? Number 1, through prayers. Panalangin. Pangalawa, yung pakikinig natin sa salita ng Diyos. At pangatlo, yung pagbabasa natin sa salita ng Diyos. Basic na basic po ito. If we want to strengthen our communication with God, we have to continually communicate with Him. 1, through prayers. Kaya nga di ba tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos? Kayo mga kapatid, kinakausap nyo ba ang Panginoon? Paano nyo kinakausap ang Panginoon? Ha? Oh. Prayer. Panalangin. Kamusta po ang buhay panalangin natin? Kaya nga tayo, di ba, pag nagpe-prayer tayo, simpleng prayer lang ng Panginoon, nandyan eh. Yung iba, sinisigawan pa nga ang Panginoon eh. Hindi na eh. Alam niyo, deep within, kahit hindi ka nga magsalita, within your heart, talagang ang Diyos nakikita niya eh. Naunawaan niya yan. Nakakausap na. Kausapin natin ang Panginoon na para bang God is just 8 inches away. Now when you bow your head there, the Lord is there. Napakalapit lang niya sa atin. Pero parang napakalayo ng Diyos. Kasi nga, we neglect, we forgot to talk to God in prayer. So prayer po ay mahalaga, mga kapatid. Pangalawa, listening to the Word of God. Yung makinig tayo ng salita ng Panginoon. No? O, salamat sa mga awit kanina. Yun ay mga mensahe. Ang salita ng Diyos, mensahe. Ang tanong, pagkatapos nating marinig, naunawaan ba natin? Naunawaan po ba natin? Sabi sa parable of the seed sower, ang binhi nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon, tinuka, wala na. Ano ibig sabihin nun? Narinig mo ang salita ng Diyos, dito, pumasok. Lumabas sa kabila. Dapat dito sa puso, papasok. Pag pumasok dito, pasok dito. Para tumubo. Ang nangyayari, pumasok dito, lumabas dun eh. Kaya pag uwi mo, wala na yung salita ng Diyos. Di ba? Dapat dito para tutubo at magbubunga. Para lalago. Grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. That is how we listen to the Word of God. And pangatlo, reading. Ano po ang importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Kasi doon sumasagot ang Diyos. Di ba nanalangin tayo? We talk to God. Ibinigay natin, in-offer natin yung mga prayers natin, yung supplication natin, yung mga request natin sa Diyos, in-offer natin sa panalangin. Kaya nga may prayer meeting tayo. Ilapit natin sa Diyos, ilagak natin sa Diyos.
Paano sumasagot ang Panginoon? Di ba sa salita niya? Ngayon, tingnan niyo po ito mga kapatid. Kung sa prayer pa lang, failure na tayo, paano pa natin maririnig ang salita ng Panginoon? Paano pa natin mababasa ang sagot ng Diyos? Sa prayer, failure na tayo. Sa pakikinig, failure pa. Sa pagbabasa, failure pa rin. Sige, nasan ngayon? Madidevelop ba yung communication? Magkakaroon ba tayo ng intimacy, ng relation sa Panginoon? Hindi. So, anong mangyayari sa spiritual life? Babagsak. Babagsak. Manghihina. Lalayo. At doon makikita ninyo na para bang ang Diyos hindi na nakikipag-usap sa atin. Hindi po. Ang Diyos ay nangungusap at nakikipag-usap sa atin in all circumstances around. Ano-ano? Minsan bagyo. Hindi nyo ba alam, ang bagyo minsan ay nangungusap sa atin? Di ba kayo? Tingnan nyo, pag umulan ng malakas at bumagyong malakas, malakas na yung hangin, anong nangyayari? Ay, Panginoon ko. Di ba? Naalala mo ang Diyos. Sa mga panahon na gano'n, naalala ng tao ang Diyos. Yung mga nakakalimot, naalala nilang Panginoon. Di ba? Minsan, pinapahintulot ng Panginoon para maalala siya ng tao. Dahil ang tao nakakalimot sa Kanya. Pero kung tayo, sa bawat araw ng buhay natin, naalala natin lagi ang Panginoon. Di po ba? Prayer, listening the Word of God, and reading the Word of God. Now, let me close. Nung sinabi ng Panginoon kay Moses, "For the place whereon thou standest is holy ground, put off thy shoes from off thy feet." God is holy, sinabi ko na kanina. And God does not want to see in us the sins in our lives. Kaya 1 John 1:9 po, ito yung admonition. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin sa ating mga karumihan. Sa ating unrighteousness. Kung kikilalanin natin ang bagay na yon. Kaya nga makita nyo, even si Peter noon, nung time na wala silang nahuli sa pangingisda, dumating ang Panginoon, sabi niya, launch out into the deep. Ihulog nyo ang inyong mga lamba. Sabi ni Peter, Lord, nangisda kami magdamag, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, inihulog niya yung lambat. Nagulat siya. Nandun lang sila, yung lambat na puno ng isda. At nung makita yon ni Pedro, nung ma-recognize ni Pedro, anong ginawa ni Pedro? Bumaba siya doon sa tubig. At anong sabi niya sa Panginoon? Lumayo ka, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. You see? Nakita niya ang holiness ng Diyos. At nakita niya ang sinfulness ng tao. Kaya nga, kung lalapit tayo sa Panginoon, draw nigh to God, but cleanse your hands and purify your hearts. Kasi yung kasalanan ay hindi yan tatanggapin ng Diyos. Or yan ang magiging hadlang upang hindi tayo makalapit sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa paglapit ninyo, cleanse your hands and purify your hearts. When you have experienced a unique encounter with the living God, what was your burning bush like? That's the question. Ano yung burning bush na yan? Ibig sabihin, ano yung presensya ng Diyos sa buhay natin? Kamusta po yun? Do you still feel the presence of God in you? Ngayon, tanungin natin, yung presence ng Panginoon, nararamdaman pa po ba natin? Nasa atin eh. Do you still feel the presence of God in you? Merong kanta yung kanta ng mga ngayon, yung sabi niya, nagagalak, tumatawa. Ano ba yon? Yung sa presensya ba yon?
Hindi kasi tayo nagaganon eh. Pero tingnan niyo yung message nakakalungkot minsan. Tuwan-tuwa yung marami, kinakanta nila. Nananabik na makita, ano yon? Muli mong pagbisita. Na. Alam niyo ang nakakalungkot doon? Maganda yung manabik ka eh. Pero ang Diyos ba bumibisita lang? Ha? Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Mga kapatid, hindi bumibisita ang Diyos. Ang Diyos nananahan. Dahil kung ang Diyos bumibisita lang, wala siya sa'yo. Anong pinagkaiba dyan yung come Holy Spirit, I need you? Bakit? Wala ka pa bang Holy Spirit? Kaya nga hindi na natin kinakanta yun eh. Ano yun? Lord, pumasok ka? Ibig sabihin, wala. Meron na tayong Holy Spirit sa atin. And the presence of God is in us. It's just how we recognize at maramdaman natin yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung nananabik kang bibisita siya sa ano siya, wala? Baka nasa ibang lugar, bibisita lang. Hindi ho. God is not a visiting God. Because He is the indwelling God. He dwells within. Nananahan siya sa mga puso natin. I-recognize lang natin yun. Nararamdaman pa ba natin ang Diyos? So, ask God to reveal Himself to you today in a very fresh way. A way that He has never revealed Himself before. Baka sa pagkakataong ito, nakakalimutan natin. Nangungusap pa ba ang Diyos? Mga kapatid, kung sa tingin mo, sa feeling mo, hindi na, then something is wrong. Then ask God, Lord, mangusap ka ngayon sa akin. Lord, kausapin mo ko ngayon. At hayaan mong maramdaman ang presence ng Diyos na makita mo na sa pagpikit mo, nandyan siya kasama mo. Kasama natin. Na nandyan siya sa pagpikit natin, sa pagyuko natin, nandyan lang sa harap natin ang Panginoon. Hindi siya malayo. Napakalapit po niya. Kaya lang nagiging malayo ang Panginoon kapag meron tayong bagay na hindi karapat-dapat sa atin. Let me close. Yung bata, nagtanong sa nanay. A curious child asked his mother about her graying hair. Yung, ano ba yun? Yung puting buhok, mga uban. Kasi namuti na yung kanyang buhok. So itong bata nagtanong, sabi niya, nanay, bakit marami kang puting buhok? So her mother taught it, tinuruan siya, no? It could be an opportunity to teach her child a lesson. So sabi nung nanay, anak, sabi niya, kung sakali, tingnan mo, sabi niya, sa bawat masama, for every bad action or sin na nagagawa, ay tatanggalin mo ang isang gray hair. Sa bawat kasalanan mo, tanggalin mo ang isang buhok, yang isang uban. Ano ang mangyayari? O halimbawa tayo, sa bawat nagagawa natin, tanggalin natin yung isang buhok natin. Mga kapatid, kalbo tayo lahat. Pero sabi nung nanay, look at this. Sa bawat bad action, sa bawat kasalanan, tanggalin mo yan. Nakita nung bata, marami siyang buhok. The child innocently replies that now he knows why his mother has only
kanyang presensya. Gusto ng Diyos, mabuhay tayo na merong katuwiran sa kanyang harapan. Ano ho? So okay lang na pumuputi ang buhok. Meron namang pangkulay. Mahirap yung makalbo. O kami po, medyo nauubos na ang buhok. Hindi po dahil sa kasalanan hindi namin binubunot. No? Kusang nalalaglag. Pero isang araw, sabi ng Panginoon, babalik yan. No? Babalik yan. Proverbs 20:29. As I close, sabi ng Bible, the glory of young men is their strength, and the beauty of old men is the gray head. O, di ba? Kaya kung pumuputi man, okay lang. Kung naubos man yan dahil sa Panginoon, okay lang din. Dahil, ibig sabihin, gumagawa tayo sa Panginoon. No? Na hindi natin ginagawa yung hindi niya kalooban, kung hindi yung kanyang kalooban. So nawa, makita natin, learning to pay attention. Learning to pay attention. Let us be sensitive. Doon sa presence, doon sa mga pangungusap, doon sa dealings ng Diyos sa buhay natin. Ano ho? Maganda man o hindi, yung nararanasan natin, baka may nangyaring ganito, may nangyaring ganyan, kasi may mensahe ang Lord. Dapat tingnan natin, Lord, ano ba yung message mo? Ano ba yung gusto mong sabihin? Sa nararanasan natin, sa nangyayari ngayon, sa nakikita mo, sa nababasa mo, sa naririnig mo. Sa atin lahat. Sa lahat sa atin. Let us be always sensitive and learning to pay attention doon sa nakikita, sa naririnig, sa ginagawa ng bawat isa sa atin. Nang sa ngayon, maunawaan natin, Lord, ito pala ang iyong kalooban. Tayo po tumayo. At tayo po ay manalangin. Father in heaven, once again, we praise and thank you po sa inyong kabutihan sa buhay namin. Salamat sa mga bagay na ginagawa po ninyo at gagawin pa. Bagamat may pagkakataon, O Diyos, hindi namin maunawaan, ngunit salamat dahil ang kalooban pa rin ninyo ang amin pong pinangahawakan. That all things work together for good. Sa buhay namin na mga umiibig at naglilingkod po sa inyo. For whatever reason, Panginoon, kayo pong nakakaalam. Salamat dahil ang rason ay mabuti pa rin para sa amin. Kaya, Ama, tulungan nyo kami na ma-recognize namin ito. Makita namin ang kalooban po ninyo. That we should also nourish and develop our intimacy of our relationship with you. At higit sa lahat, Panginoon, mas lalo pang tumibay ang relasyon namin as we communicate with you, Lord. Salamat po. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito. Salamat sa pakikinig sa mga panalangin namin. Salamat sa pagbibigay ng kasagutan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay. Kayo po ang maitaas at mapapurihan. Kayo po ang aming patuloy na mapaglingkuran. Salamat po ng marami, O Diyos. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat at papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po tayo makakaupo and let us continue. Thank you po, Pastor. At purihin po ang ating Panginoon sa bawat salita ng ating pong Panginoon na ating narinig na patuloy na magsilbing paalala, hamon at pag-asa po sa ating mga buhay. At tayo na po ay dadako sa ating pong pagbibigay at bilang paghahanda po tayo po muli ay aawit para po sa ating Panginoon at pangunahan po tayo muli, Pastor RJ. Tayo po ay umawit bilang paghahanda po sa ating pagbigay. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing,
sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now us on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Last verse. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.